Sa paglipas ng panahon, hindi na lang mga ginto at kayamanan ang pwedeng mahanap sa treasure hunting. Dahil sa bawat paghahanap, lagi tayong may matutuklasang mga bagong kaalaman na magpapayaman naman ng ating isipan. Aha! On your mark, get set, go! Papunta sa isa sa pinakamalaking indoor electrical go-kart track sa Pilipinas. At ang father of go-karts ng Bulacan, makikilala na. Sa barangay Tambak, Dagupan City, matatagpuan daw ang one of the biggest indoor electrical go-kart in the Philippines. At ang tawag nila rito, Mad Kart. Oh, huwag na magalit. Mag-go-kart lang tayo eh. Kabubukas lang noong February 12, ito raw ang first ever indoor go-kart track in the region. Ang go-kart ay isang compact four-wheel unit sports car. Comes in all shapes and forms, from non-motorized models to high-performance racing karts. Nung bata ako, mahihilig na ako sa mga kotse, mabibilis na kotse. Then, nung nakatry nga ako ng go-kart during mga siguro high school, college, alam kong mai-enjoy ko na. So, naging pangarap ko na magkaroon ng go-kart dito sa area namin. May tatlong klase ng go-karts dito. Ang junior karts para sa mga 4 feet and above ang height. Ang storm karts o adult karts para naman sa may height na 5'1" pataas. Ang may ganitong height din ang pwedeng sumakay sa kanilang duo karts na pangdalawahan naman dahil dalawang upuan at nilibere nito. May maximum speed na 72 km/h ang adult karts at duo karts. Pero para lang sa professional racers ang ganung kabilis ng setting. Alam nyo na, for safety reasons mga kaaha. Takbong pogi lang ang current setting para sa beginners and non-professional. May habang 500 to 600 meters ang kanilang racetrack na kayang ikutin in 47 seconds to 1 minute and 10 seconds. Naisip namin kawawa naman yung mga bata na hindi tayo yung mga junior kart. So nagdagdag kami ng 9-bot na go-kart which is kayang mag-cater ng mas malalaki or mas maliliit na build ng body. Para masigurong safe ang mga sasakay, requirement din ang pagsusuot ng safety gears. At pakikinig sa kanilang orientation. Yung mga barriers namin, parang pinicure namin mabuti. Tinest namin na talagang malupit na testingan. Before kami nag-open, talagang sinasadya namin banggain. Kung i-torture test yung mga ating barriers. Walang age and weight limits ang pagsakay sa go-kart. Pwede ang mga bata, basta't may guardian's approval and supervision. May nakabantay ding mga staff para i-monitor ang guests while they're having fun. Ang rates natin ngayon dito sa Mad Kart, habang soft opening pa kami, naka-promo rate tayo. Yung junior kart, nasa 600 pesos per 10 minutes. Then yung adult kart is nasa 700 per 10 minutes. And yung duo kart, which is yung kayang magsakay ng dalawang tao, is 900 per 10 minutes. And yung additional natin na yung dinagdag namin nga para sa mga bata na hindi kaya yung mga junior kart, nag-limit lang po kami sa 5 minutes, which is 300 pesos. Bukas ang Mad Kart from 1 p.m. to 10 p.m. from Tuesday to Sunday. Kung karamihan sa go-karts na makikita at masusubukan sa mga pasyalan ay galing pa sa iba't ibang bansa. Aba, sa Bulacan, natagpuan namin ang lodi raw sa paggawa ng local go-karts. Meet Tatay Corseno Bulaong o mas kilala bilang Tatay Jomar, ang 72-year-old go-kart maker mula sa Malolos, Bulacan. Nagsimulang gumawa si Tatay Jomar ng go-karts noong 2017 matapos siyang bumisita sa kanyang mga anak na naninirahan at nagtatrabaho bilang mechanical engineer sa Australia. Isinasama raw siya ng mga ito sa trabaho nila roon kaya siya nagka-idea na gumawa ng sariling sasakyan. Noong araw, tinuturuan ko silang paano gumawa. Ngayon, mas marunong pa sila sa akin pero mas hanga sila sa akin dahil nagagawa ko, hindi nila kaya gawin. Alam niyo ba na ang first ever go-kart ay nilikha sa Los Angeles noong 1956? At unang dinala naman ang go-kart dito sa Pilipinas noong 1960s. Noong una ay libangan lang daw ni Tatay Jomar ang paggawa ng go-karts.
Sila lang ng kanyang mga anak at apo ang gumagamit ito tuwing nagbabakasyon. Ang mga ito mula sa Australia. Si Tatay Jomar, kaya pang makipagsabayan, no? Pero nang makita ng ibang kakilala, kumalat daw ang balita tungkol dito at marami na ang nag-inquire sa kanya. Ako na ang welder, ako na electrician, ako na painter. Ganun lahat lang. Iba-ibang designs na ng go-kart ang nagawa ni Tatay Jomar. Ang ibang designs ay galing mismo sa kanyang mga kliyente, pero ang ilan naman ay siya na ang nakaisip. Para makatipid daw ang clients, surplus o second-hand na mga pyesa o parte ng go-kart ang ipinabibili nila. Pero ang iba, sila mismo ang nagdadala ng mga materyales na gusto nilang ipalagay. Ang ginawa kong design, kaiba doon sa mga original na go-kart na Japan. Kasi kung mapapansin niyo yung mga original na Japan, mababa lang ang bed doon sa karsada. Kaya pagka yun hindi mo magagamit yun na dadaan ka sa may mga humps. Ito, kahit na 5 inches ang taas ng hump, hindi sasayad. Ito, ang mga pyesa nito, kagaya ng mga gulong, gagaling ng Japan. Itong mga chassis nito, ako lang nag-bending, ako nag-design. Ito, mga gagaling din ng Australia, ito napadala sa akin mga anak ko. Tumatagal daw ng 3 weeks to 1 month ang paggawa ni Tatay Jomar ng isang go-kart. Noong 2017, sinimulan na rin niya ang gumawa ng drift trikes. 3 lang ang gulong at swabe lang ang takbo ng drift trikes kumpara sa go-karts na 4 ang gulong at kayang patakbuhin ng mabilis. Libangan lang ng mga tao. Kung minsan, bibili sila, gagamitin nila sa subdivision, sa mga park. Binibenta niya raw ng 35,000 to 40,000 pesos ang drift trikes, habang ang go-karts naman ay 50,000 pesos pataas ang presyo. Depende na sa disenyo at pagkakayari. Ngayon, may mga reseller na rin si Tatay Jomar sa Bulacan. Walang pinipiling edad o estado sa buhay ang kagustuhan nating sulitin ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Tandaan, sa mga kaahan natin dyan na medyo hindi na bagets, it's never too late to bring out the child in you. Aha!